Rumaraga sa pagpalap sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 38 sa versikulo 21 hanggang 31. Ito ang listahan ng mga metal na nagamit sa tabernakulo na pinaglagyan ng kaba ng tipan. Ang listahang ito ay ipinagawa ni Moses sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moses ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ng Juda, at ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab na anak ni Ahisamak, at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit. Isang dibuhista at mga habi ng pinong lino at lanang asul, morado at pula. Lahat ng gintong nagamit sa sanktuaryo ay umabot ng 2,195 libra ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga napabilang sa senso ay umabot sa 7,550 libra ayon din sa timbangan ng templo. Ito ang kabuuan ng lahat ng ibinayad ng mga napabilang sa senso na umabot naman sa 603,550 mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kakaukulang halaga ayon sa timbangan sa templo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng patio ay 7,500 libra. 100 tungtungang na tiig 75 libra. Ang 70 libra sa mga dulo nito at sa mga baras. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 5,310 libra. Ito ay ginamit sa mga tungtungan sa pintuan, sa altar at sa salasalang tanso. Gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tungtungan sa paligid ng patio at sa tungtungan ng hamba ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. So sa passage na to, tinimbang at record ng mga inutusan ni Moses yung mga materials na gagamitin or ginagamit doon sa tent of the tabernacle. Kasi mga precious metals yun, yung gold, yung silver, at yung iba pang material. So mga mahalaga yun. So may record sila doon. Ang purpose noon for accountability and transparency. Kasi nga, alam dapat ng mga Israelite kung saan napunta yung mga offering nila. So, walang pagdududa nung panahon ni Moses ang mga Israelite. Kasi nga, recorded lahat at tinitimbang. Kumbaga, walang korupsyon nung panahon ni Moses.